Magandang araw, grade 4 mabait. Ako nga pala si Teacher Mary. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating gawain, ay magsimula muna tayo sa ating panalangin. Pwede mo bang umpisa ng ating panalangin, Jerish? Ay, bago pala tayo muna pala magsimula, pwede pa open cam pala muna ng mga devices ninyo, pa-off cam muna yung ating mga students. Pwede bang mag-open cam muna ang lahat? Ayan. Ngayon, magsimula na tayo sa ating panalangin. Pwede mo ba pangunahan ang ating panalangin, Jerish? Okay po. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Bigyan niyo po kami ng talino, sipag at kabutihan ng puso. Tulungan niyo po kami na magtulungan at makinig sa aming guro. Amen. And Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, maraming salamat, Jerish, no? Ngayon, matanong ko nga kung kumusta kayo ngayong araw? Pwede ko bang matanong si Ranela kung kumusta siya ngayong araw? Okay lang po. Masaya po. Ayan, maganda at okay naman na okay kayong lahat at sana lahat din kayo ay okay kayo ngayong araw. Ngayon, ito ang ating mga alintuntunin sa klase. Una, i-mute ninyo yung mga mic ninyo kapag hindi kayo tinawag ni teacher ha or kapag hindi kayo magsasagot. At pangalawa, mag-raise hand kayo kapag may mga kailangan kayo or may mga concern kayo or kapag magsasagot kayo sa mga tanong ni Teacher Mary. At pangatlo, ay makinig kayo, okay? Makinig kayo sa mga instructions, sa mga sasabihin ni Teacher Mary. And tumingin kayo. Kasi maraming ipapakita si Teacher Mary, lalo na sa mga gawain natin, ay mostly kailangan nyo talagang tignan or bigyan ng pansin. Ngayon, ito ang ating mga layunin. Dapat sa pagtatapos ng klase ay inaasahan na makamit nyo tong tatlong layunin natin. Naintindihan ba? Pa heart react naman kung naintindihan ninyo yung sinasabi ni Teacher Mary. Ayan. Ngayon, may ipapakita sa inyo si Teacher Mary. Excited na ba kayo makita yung ipapakita ni Teacher Mary? Pa-heart react naman. Ayan, nakikita ko na excited na kayo. Ngayon, may ipapakita sa inyo si Teacher Mary. Ayan, nakikita nyo na ba yung pinapakita ni Teacher Mary? Pa-like react naman if nakikita nyo na. Ayan. Ngayon, matanong ko nga, ano tong pinapakita ni Teacher Mary? Meron bang gustong sumagot kung ano tong pinapakita ni Teacher Mary? Okay, Ranela, ano yung pinapakita ni Teacher Mary? Chocolate candy po. Ayan, chocolate. Anong klaseng chocolate tong pinapakita ni Teacher Mary? M&M's po. Ayan, no? Tama. M&M's yung pinapakita ni Teacher Mary. So, ngayon, ito yung gagawin natin. Maipapakita ako sa inyong dalawang larawan. Yung unang larawan na ipapakita ko sa inyo ay itsura siya ng M&M's. Ang gagawin nyo lang ay titingnan nyo siya ng mabuti at bibigyan nyo siya ng pansin talaga. At yung pangalawang ipapakita ko ng larawan ay dapat sabay-sabay tayo o sabay-sabay nating aalamin kung ano nga ba yung nasa loob ng M&M's. Naintindihan ba? Pa-like react naman if naintindihan yung panuto ni Teacher Mary. Ayan, mabuti naman at naintindihan niyo. Ngayon, ito ang unang larawan. Pakitignan ng mabuti yung larawan na pinakita ni Teacher Mary. Isipin na lang ninyo na binibigyan ko kayo ng tigi-isang pirasong M&M's. Halimbawa, etong red ay kay Airy, etong blue kay Lian, etong orange kay Shane, etong brown kay kay Jana. Ayan. Ngayon, tignan niyo na mabuti ha. Ngayon, sabay-sabay naman nating alamin kung ano naman yung nasa loob ng M&M's na to. Tingnan na natin yung pangalawang larawan. Ayan. Ito yung nasa loob ng M&M's. Tignan niyo mabuti yung nasa loob ng M&M's ha. Di ba binigyan ko kayo or pinakita ko sa inyo yung yung mga ito. Ito naman yung nasa loob ng M&M's. Ngayon, may tatanong sa inyo si Teacher Mary. Wait lang ha. Ayan. Ngayon, ano ang napansin ninyo sa mga kulay ng M&M's na ipinakita ko sa inyo? May gusto bang sumagot?
kung anong nakita nila, napansin nila sa mga kulay ng M&Ms na ipinakita ko sa inyo. May maaari bang sumagot? Ng tanong ni teacher kung ano pansin ninyo sa mga kulay nito? Pwede ko bang marinig si Jan? Kung ano yung napansin niya sa mga kulay ng M&Ms na ito? Teacher, magkakaiba po. Ayan, tama, no? Magkakaiba sila. Saan sila nagkakaiba? Like, Sa ano yung mga kulay po. pagkakaiba nila na napansin mo? Sa kulay, no? Ano Sa yung mga kulay po. kulay na napansin mo? Ay, wait lang. Lag ata si Teacher Mary, no? Wait lang. Lag ata si Teacher Mary. Sagot ka nga ulit, Mabri. Mabri. Hello po, teacher. Okay na po ba? Magkakaiba sila sa kulay. No, ngayon, tingnan naman natin tong next. Ang tanong naman ni Teacher Mary ay, ano naman sa tingin niyo, nung sabay-sabay nating inalam kung ano yung nasa loob ng M&Ms, ay ano naman yung nakita ninyo sa loob ng M&Ms? May maari bang sumagot kung ano yung napansin nila sa loob ng M&Ms? Okay, Miguel, anong napansin mo? Napansin ko po, teacher, is pare-parehas pong may chocolate sa loob ng M&Ms. Ayan, no? May pagkakatulad sila or pare-parehas na chocolate yung nasa loob. Ngayon, nakita na natin na may pagkakaiba sila sa mga kulay pero may pagkakatulad sila ng nasa loob. Ngayon, may tanong si Teacher Mary. Ano naman sa tingin ninyo yung pagkakaiba at pagkakatulad natin namang mga tao? Di ba sa M&M, sa pagkakaiba nila ay kulay pero magkakaparehas lang sila or magkakatulad lang sila ng chocolate sa loob nito. Ngayon, ano naman yung pagkakaiba at pagkakatulad nating mga tao? May maaari bang sumagot? May gusto bang sumagot? Pwede ko bang marinig ang sagot ni Shane, ni Bernadette, kung ano yung sa tingin niya yung pagkakaiba at pagkakatulad nating mga tao? Sa tingin ko po, teacher, magkakaiba po tayo ng ugali. Tapos magkakapareho naman po tayo ng paniniwala or Ayan, no? sinasamba na Panginoon. Ayan, no? Yun sa tingin mo, magkakaiba tayo ng ugali pero magkakapares tayo ng paniniwala. Ano pa? Meron pa bang gustong sumagot kung ano sa tingin nila yung pagkakaiba pa natin tsaka pagkakatulad? Pwede ko bang marinig si Lian kung ano sa tingin niya yung pagkakaiba at pagkakatulad nating mga tao? Lian? Hindi ata tayo naririnig ni Lian, no? So ngayon, may bagong gagawin tayo. May bago tayong gawain. Excited na ba kayo sa bago nating gawain? Pa-heart react naman kung excited na kayo sa bagong gawain natin. Ayan, no? Excited na kayo sa bago nating gawain. Ngayon, bago tayo mag-umpisa sa ating gawain, ay ibibigay ko muna yung panuto at kung paano ninyo gagamitin to kasi ibibigay ko sa inyo yung link nito pagkatapos ko sa inyo ibigay yung instruction para magkaintindihan tayo. Ngayon dito ay babasahin nyo lang yung mga katanungan na nandito. At pagkatapos ninyong basahin yung mga katanungan na nandito ay sasagutan nyo lang yung mga tanong. Dito itatype ninyo, dito ay bibilugan naman ninyo. Ngayon, ganito siya gamitin. Tuturo muna sa inyo ni Teacher Mary. Kapag nabigay ko na sa inyo yung link ng ito, ay kung sasagutan ninyo yung mga tanong, ito lang yung pipindutin ninyo, itong T. Dito, kapag pinindot nyo siya, ay ipupunta nyo lang kung saan nyo gustong sagutan. Kunyari, dito sa pangalan. Kapag napindot nyo na, lalagay nyo na yung pangalan. Ganito. Ulit dito yung T, text, pwede kayo mamili ng iba't ibang kulay. Then, pipindot nyo lang kung saan nyo gustong sagutan.
Dito, kunyari dito. 9 years old. Ayan. Tapos, kapag bibilugan naman ninyo yung sagot, ito lang yung pipindutin ninyo. Pwede kayo mamili ng iba't ibang kulay. Dito, bibilugan lang ninyo yung maaaring maging sagot ninyo sa mga katanungan. Ganito. Naintindihan ba? Palike react naman if naintindihan ninyo. Ayan, mabuti naman at naintindihan ninyo. Ngayon, dito sa tab 2, ilalagay ko na kayo sa magiging or kung saan kayo sasagot. At yung magiging kaparehas ninyo or kasama ninyo sa card na sasagutan ninyo ay siya yung magiging kapartner ninyo para ipagkumpara yung sagot nyo mamaya. Naintindihan ba? Palike react naman if naintindihan. Ayan. Dito sa student 1, may mga student number dito ha. Dito sa student 1 and student 2, dito sa student 1 I see Bernadette. Sa student 2 I see Lian. Dito naman sa tab 3, sa student 3 I see Ranela. Sa student 4 naman I see Jerish. Dito naman sa kabilang tab ay dito sa student 5 I see John. Sa student 6 I see Miguel. Tapos dito sa tab 5 sa student 7 I see Airy. Dito naman sa student 8 I see Jana. And dito naman sa student 9 I see si Jomar. So, dahil may kulang tayo isang student, ay maaring yung ipagkumpara, Jomar, maaring mong ipagkumpara ang iyong sagot dito sa student 7 and 8. Naintindihan ba, Jomar? Palike react naman if naintindihan mo. Ayan. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo yung link ng pagsasagutan ninyo. Pakitignan na lang sa chat box. Ayan, isisend na sa inyo. Ayan, nasend ko na sa chat box. Pakipindot na lang at magdadirect kayong pupunta dito. Ayan. Kapag nakapunta na kayo, nakapunta na ba ang iba dyan? Ayan, nakikita ko na may nakapunta na sa inyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutan yan. Ayan, 1, 2, 3, go. Kapag mayroong mga di nakaka-access, pasabi na lang sa akin or kapag may mga concern kayo. Ayan, tapos na yung ko pa kayo ng 20 seconds para sagutan pa yun. Ayan. Ayan, tapos na yung 20 seconds. Tingnan nga natin ulit kung may mga nalagay na yung iba sa inyo. Ayan, no, nakikita ko na may mga nakapaglagay na sa inyo. May iba. Pero dahil bibigyan ko pa ninyo ang inyong mga kasagutan. Ayan, bibigyan ko kayo ng 30 seconds para ipagkumpara pa yung sagot ninyo. Ipagkumpara at tignan ninyo ng pansin yung mga naging sagot ng inyong kapareha.
Ayan 'no, tapos na yung oras ng pagkukumpara ng mga sagot ninyo. Ngayon, maaari na kayong bumalik sa ating GMeet kasi may itatanong sa inyo si Teacher Mary. Bigyan ko muna pala ulit kayo ng siguro 5 seconds para tignan yung mga sagot ng inyong katabi. 5 seconds lang para tignan yung sagot ng inyong katabi. Ayan, tapos na yung 5 seconds. Maaari na kayong bumalik sa ating GMeet. Kasi may itatanong sa inyo si Teacher Mary. Ngayon, ang unang katanungan ni Teacher Mary sa inyo ay ano yung napansin ninyo habang titignan ninyo or ipinagkukumpara ninyo yung mga sagot ninyo sa inyong kapareha. May maaari bang magsabi kung ano yung napansin niya sa mga sagot ng kanyang kapareha habang kinukumpara nila? Okay, Bernadette, ano yung napansin mo? Sa sagot po namin ni Leon Teacher, magkaiba po kami sa gusto at paboritong laro. Tapos po magkaiba din po kami sa relihiyon. Tapos po nakita ko po dito, magkaparehas kami sa edad at sa mga karapatan na meron kami, tungkulin, damdamin at pangangailangan. Ayan, no? May mga pagkakaiba at pagkakaparehas kayo. Diyan, may gusto ko pa bang idagdag kung ano yung mga napansin mo sa mga sagot ninyo? Teacher, ganun din po. Magkaiba po kami sa edad, pero pareho po kami ng relihiyon. Tapos magkaiba rin po kami ng paboritong laro. Tapos po sa loob ng kahon, pare-pareho po kami ng binilugan. Ayan na tama, may mga pagkakaiba kayo at pagkakaparehas, lalo na may iba dito na may pagkakaiba sa edad, may iba dito na may pagkakaparehas or pagkakatulad sa kanilang edad or meron din pagkakaparehas sa relihiyon pero may pagkakaiba rin dito sa relihiyon. Ngayon, ang tanong naman ni Teacher Mary is, ano naman yung naramdaman ninyo habang ginagawa ninyo ang inyong gawain? Ano yung naramdaman ninyo? May maaari bang magbahagi kung ano yung nararamdaman nila habang ginagawa nila ang kanilang gawain? Pwede ko bang marinig si Jana kung ano yung naramdaman niya habang ginagawa nila yung gawain ninyo? Good afternoon po, Teacher Mary. Yung naramdaman ko po habang ginagawa yung gawain, nalaman ko po kung ano po yung pagkakaiba po sa ibang tao. Naging masaya ka ba nung nalaman mo yung pagkakaiba ninyo tsaka pagkakatulad? Masaya po. Ayan, naging masaya ka. Ngayon, sa tingin ninyo, bakit kaya mahalaga na dapat malaman natin yung pagkakaiba at pagkakatulad nating mga tao? Ano kayang kahalagan para na malaman dapat natin yung pagkakaiba? Bakit kaya kailangan na malaman ko o yung pagkakaiba ni Bernadette? Ba't kaya kailangan malaman ko yung pagkakatulad namin ni Ranela? Sa tingin ninyo, anong kahalagahan nun? May gusto bang magsagot? Pwede bang matanong si Jomar kung ano yung kahalagahan nun na makilala natin yung pagkakaiba at pagkakatulad natin sa isa't isa? Para sa akin po, teacher, para po yung kahalagahan po na malaman po yung pagkakaiba po natin is para po magkasundo-sundo po ba para malaman din Ay. yung side po natin. Ayun po. Ayan, tama. Para magkasundo-sundo tayo o magkaroon tayo ng mapayapang ugnayan. Okay? Ngayon naman, ang tanong naman sa inyo ni Teacher Mary, ano naman sa tingin ninyo yung magandang ugali na dapat ipinapakita natin sa kapwa natin sa kabila ng pagkakaiba-iba natin? Ano kaya dapat yung magandang ugali na ipinapakita natin sa kapwa natin sa kabila ng pagkakaiba-iba natin? May gusto bang sumagot kung ano sa tingin nila? Okay, Jan, ano sa tingin mo? Kabutihang asal po at pagrespeto po sa kanila. Ayan, kabutihang asal at respeto. Lian, may gusto ka pa bang sabihin? Ano pa yung mga magagandang ugali? Pakikipagkapwa-tao po. Pakikipagkapwa-tao. Ano pa? May gusto pa bang sabihin si Jan? Ano pa yung mga magagandang ugali?
Yung pagrespeto po, Teacher Mary. Ayan, pagrespeto. Eto, may tanong na si Teacher Mary, may dagdag lang siya na tanong para mas malinawan tayo. Ano pa yung mga magagandang ugali? Kapag may mas, di ba may pagkakaiba rin tayo sa edad. Ngayon, kapag may mas matanda sa inyo, ano pa sa tingin ninyo yung magandang ugali na dapat ipinapakita natin sa kanya? Okay, Bernadette, ano sa tingin mo? Paggalang po. Ayun, tama. Paggalang o pagiging magalang, no? Yun dapat yung pinapakita natin sa kapwa natin sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, no? Ayan, tama. Paggalang. Ngayon, may tanong naman si Teacher Mary. Kapag naman may kaklase ka or kung may kaibigan ka na mahihina siya sa laro, ano sa tingin mo pwede mong ipakita pa rin sa kanya para makasali pa rin siya sa laro ninyo? Ano sa tingin niyo yung magandang pagpapakita ng way para masali pa rin siya sa laro sa kabila ng may kahinaan siya sa laro? Okay, Miguel? Matulungin po. Pagiging matulungin, tutulungan pa rin siya, no? Ano pa? Meron pa bang gustong sumagot? Cherish, may gusto ka bang idagdag kung ano pa sa tingin mo? Yung maaari mong ipakita sa kaibigan mo para mapasali pa rin siya sa laro. Tuturuan ko po siya ng laro, teacher. Ayan, Tutulungan tama, no? ko yung laro na yun. Ayan, tama. Tuturuan mo pa rin siya sa laro para makasali pa rin siya. Ngayon, may tanong ulit si Teacher Mary. Last na tanong na to ni Teacher Mary. Bakit bilang isang mag-aaral, paano mo maisa sa buhay yung paggalang mo sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba ninyo para sa mapayapang ugnayan? Ano sa tingin ninyo or bilang isang mag-aaral, paano mo maisa sa buhay o mapapakita yung paggalang mo sa kapwa mo sa kabila ng pagkakaiba-iba ninyo? May gusto bang sumagot? Okay, Bernadette? Teacher, mapapakita ko po yung pagiging magalang sa pamamagitan po ng pagsasabi ng po at opo sa magulang ko. Ayan, pagsasabi ng po at opo sa magulang ninyo. Meron pa ba gustong dumagdag kung ano pa yung maaari ninyong mapakita? May gusto pa ba mag-recite? Pwede ko bang matanong si Airy kung ano pa yung mahalagang gawain para mapakita yung paggalang mo sa kapwa mo? Yung pagrespeto po sa mga opinion nila. Ayan, tama no, pagrespeto sa opinion nila. Ayan, ang gagaling naman ng mga grade 4 mabait. Ngayon, matanong ko kung gusto nyo pa bang matuto? Gusto nyo pa bang lumalim yung kaalaman ninyo? Heart react naman kung gusto nyo pang matuto at lumalim pa yung mga kaalaman ninyo. Ayan, at dahil nakikita ko na gustong-gusto nyo pang matuto, ngayon, magsimula na tayo sa ating talakayin. Para mas mapalalim ang ating kaalaman na konektado sa ating ginawa kanina, ngayon tatalakayin natin ang lang. Yan. Pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Pero bago tayo magsimula, hayaan nyo akong magpakilala. Ako si Teacher Bianca, ang makakasama niya sa talakayan natin ngayong araw. So, para malaman natin, iintindihin muna natin yung mga terminologies, kung ano nga ba ang pagkakatulad at pagkakaiba. So, sabi dito, ano nga ba ang pagkakatulad? Ang pagkakatulad daw ay ang magkaparehong katangian ng dalawang bagay na nakita ko na alam nyo naman kung ano yung ibig sabihin, gawa ng napakita nyo naman doon sa gawain kanina na alam nyo yung pagkakatulad ninyo ng inyong kapwa. Sa pangalawa naman, ano nga ba ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay ang hindi magkaparehong katangian ng dalawang bagay. Narinig ko na merong nag-recite kanina at alam niya na kung ano ang pagkakaiba nila ng kanyang kapwa, na magkaiba daw sila ng relihiyon at magkaiba daw sila ng gustong gawin. Wait lang.
Yan. So ano nga ba ang ating pagkakatulad at pagkakaiba ng sarili at kapwa? Dito merong hinanda si teacher na table na nakalista kung ano nga ba ang mga pagkakatulad natin at pagkakaiba-iba natin. Pwede bang may magbasa kung ano ang nasa ilalim ng listahan ng pagkakatulad? Sinong gusto mag-volunteer or magtatawag na lang si teacher? Ayan, sige, John. Sa pagkakatulad, lahat ay may pangangailangan. Pangalawa, lahat ay may damdamin. Ikatlo, lahat ay may karapatan at tungkulin. At pang-apat, lahat tayo ay may pagnanais na igalang ng ating kapwa. Maraming salamat, John. So, ngayon, alam natin kung ano yung mga halimbawa, no? Sige, sino sa inyo ang merong pagnanais na igalang siya ng kapwa niya? Raise hand lang. Ayan, si Bernadette, si John, si Jana. So, ayan. So, nakita natin na magkakatulad talaga na gusto natin at ninanais natin na igalang tayo ng ating kapwa. Malinaw ba? Heart react na lang. Yan. Salamat, Bernadette. Sa pagkakaiba-iba naman, sino ang gusto magbasa ng mga halimbawa? Sige, Ranela. Pakibasa. Pagkakaiba-iba. Katangian, edad, kultura, paniniwala, interes at sili, pamilyang pinagmulan, antas ng edukasyon at estado ng buhay. Yan, maraming salamat, Ranela. Pwede ba akong tumawag ng dalawang representative para sagutin ang aking katanungan? Madali lang tong tanong ko, promise. Meron bang gustong sumagot? Sige, Bernadette. Si Bernadette yung isa. Sino pa yung gusto ng isa na sasagot? Ayan, si Miguel. Sige. Ang tanong ko, sige, si Bernadette muna. Bernadette, ano ang iyong interes o hilig? Mahilig po akong maglaro sa labas. Mahilig maglaro si Bernadette sa labas. Si Miguel naman kaya? Mahilig po ako makinig ng musika po. Ayan, makinig ng musika. So dito pa lang sa loob ng ating klase, nakikita na natin yung pagkakaiba-iba ng ating mga kaklase. Katulad ni Bernadette, mahilig daw siya maglaro sa labas at si Miguel naman ay mahilig makinig sa mga musika. Pero kahit na may pagkakaiba-iba, lagi nating tatandaan na dapat irerespeto natin sila. Gets ba? Grade 4? Heart react na lang po. Yan, maraming salamat. So dito, sinasabi na lahat ay may karapatan at tungkulin na dapat kilalanin ng bawat isa tungo sa mapayapang ugnayan. Naniniwala, sinabi natin kanina na lahat tayo ay may tungkulin at karapatan. So ngayon, aalamin natin kung ano nga ba yung ilan sa karapatan natin bilang mga bata, bilang mga grade 4 students. Sabi na lahat ng bata ay may pantay-pantay na karapatan at tungkulin na dapat kilalanin at igalang para magkaroon tayo ng mapayapang ugnayan, mapapaaralan, or komunidad. So ano nga ba ang ilan sa mga karapatan natin or karapatan ninyo bilang bata? Una, karapatan sa edukasyon. Pangalawa, karapatan sa proteksyon. At tatlo, karapatan sa pagkilala at paggalang sa kultura. May tatanong ako sa inyo. Sa tingin nyo ba ngayon, natatanggap ninyo o sa tingin nyo nakamit ninyo ang inyong karapatan sa edukasyon? Heart react kung oo. Ayan, nagha-heart, no? Tama, nakamit natin ang ating karapatan sa edukasyon kasi lahat tayo ngayon ay nag-aaral at nasa paaralan. Maraming salamat. Yeah. So dito naman, tungkulin naman yung pag-uusapan natin. Parehas lang ang nakalagay sa taas na text, pero aalamin natin kung ano nga ba ang halimbawa ng mga tungkulin na nyo bilang mga bata. So number 1, tungkulin na igalang ang iba, tungkulin na sumunod sa patakaran, tungkulin na magtulungan, at tungkulin na magpakita ng mabuting asal.
So yan. Tama ba na tungkulin natin na igalang ang ibang tao? Heart react kung oo ang sagot. Yan. Salamat Bernadette, Lian, Miguel, and John. Yan. Si Jomar din. Maraming salamat. So dito naman, pag-uusapan natin kung ano yung mga paraan para itaguyod natin yung pagkapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. So, yan. Kahit na meron tayong pantay-pantay na karapatan na dapat igalang, and kahit na meron tayong pagkakaiba sa isa't isa, mahalaga na matutunan natin or matutunan ninyo bilang bata kung paano nga ba tanggapin ang pagkakaiba-iba, lalo na sa loob ng classroom, para maging mabuti ang samahan ninyo sa loob ng klase para maiwasan ng bullying or pagkukutsa. So halimbawa ng mga paraan, makinig kayo dito kasi meron tayong activity mamaya. Halimbawa ng mga paraan, makinig at magpakita ng respeto sa kaklase. Pangalawa, tulungan ang kaklase. Pangatlo, igalang ang kultura at paniniwala ng iba. At pang-apat, sumunod sa patakaran ng paaralan. Mapapakita natin yung number 1 kapag nagre-recite yung kaklase natin, no? Makikinig tayo sa kanila at hindi tayo dadaldal sa ating katabi. Sa pangalawa naman, tutulungan natin kapag nakita natin nahihirapan na sila. Pangatlo, igalang ang kultura at paniniwala ng iba. Hindi natin sila tatawanan kung nakita natin na parang iba yung kultura nila sa ating kinagisnan or kinalakihan. At pang-apat naman, kailangan talaga natin sumunod sa patakaran ng ating paaralan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging magalang sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba? Nabanggit nga ang pagiging magalang kanina ni Bernadette, no? Sinabi dito na mahalaga ang paggalang natin sa kapwa dahil kahit tayo ay magkaiba sa kultura, hilig o estado sa buhay, dapat pa rin na pantay ang pakikitungo sa lahat. Sa ganitong paraan, natututo tayong makisama, tumanggap ng ideya ng iba at igalang ang bawat isa. Nag-a-agree ba kayo? Yan. Salamat Bernadette, salamat Jomar, Jerry, and John. So, dito natatapos ang ating talakayan. Pero meron tayong activity. Ayan, gagawa tayo ng acrostic. Pero bago yan, igugrupo muna kayo ni Teacher Bianca. Igugrupo ko kayo sa dalawa. Bago ko kayo igrupo, makikinig muna kayo sa aking mga panuto. Magsisend si Teacher Bianca ng isang link. Yan. Magsisend si Teacher Bianca ng isang link. And ganito yung lalabas. Pipili lang kayo ng isang representative. Siya lang yung magta-type sa acrostic ninyo para isang copy lang kayo per group. Naiintindihan ba? Yan. Naiintindihan. So sa pangalan, ilalagay nyo kung anong pangkat kayo, pangkat 1 or pangkat 2, kasi sa dalawang grupo ko kayo hahatiin. Tapos sa topic word, lalagay nyo lang ang salitang pantay. Pantay lang po ang ilalagay. After nyan, continue lang, tapos mapupunta dyan and continue dito. Dito, makikita nyo na yung mga letter para sa ating acrostic. Ang mga ilalagay po sa kada letter is yung mga paraan. Mga paraan kung paano natin matataguyod ang pagkapantay-pantay natin sa kabila ng pagkakaiba-iba ng bawat isa. For example, letter P, pakikisama. Yan. Pagtutulungan nyo yan bilang grupo, pero yung representative nyo lang po yung magta-type para isang kopya na lang tayo. Pagkatapos niyan, ipapasa nyo kay teacher ang inyong kopya kapag nagkita tayo ulit. Isasend ko muna ang link bago ko kayo i-group. Ayan. Send muna ni teacher ang link. Nakakasunod ba ang lahat? Raise hand na lang kapag merong katanungan. Ayan, nakita na ba? Accessible ba ang link na sinend ni teacher? Like, react na lang po. Ayan. Ayan, sa breakout 1,
I-assign po kayo. Wait lang ha, ina-assign pa kayo ni teacher. Ina-assign ko kayo sa inyong mga grupo. Bale meron tayong, tatlo ba? Wait lang. Ayan, bale tag-apat ata ang grupo ninyo. Last one. Ayan. So, i-open ko na ang mga rooms. Pagpasok ninyo, pipili po ng representative at siya lang po ang magta-type sa ating acrostic or doon sa link na sinandi teacher. Okay? Yan. Sali na kayo.
Nandito na ba ang lahat? Part 3 ako nakabalik na sa main na ating classroom. Ayan. Nasagutan naman ba ng maayos? Ayan, ang dami nag-heart. Madali lang, no? So, para mas masukat natin lalo yung kaalaman nyo sa ating naging talakayan, base sa talakayan ni Teacher Mary hanggang sa talakayan ko, meron tayong pagsusulit. So, isasend ko sa inyo ang link at i-access nyo lang ito. Oops. Ayan, isasend ko yung link dito. Yan. Like react po kung na-access ninyo. Yan, nag-like si Bernadette. Nag-like si Jerry, si Jomar. Ayan ang lalabas sa inyong quiz. Yan, nag-like, nag-heart si Lian. Pwede na kayo magsimula. Bibigyan kayo ng siguro 3 minuto para sagutan ang ating pagsusulit. Ayan, finish or not finish, pakipasa na po ng ating quiz o pagsusulit para makamove on na tayo sa ating next na gagawin. Pero bago tayo mag-move on sa ating next na gagawin, parang naisip ko na gusto kong makita yung mga gawa ninyo, no, doon sa acrostic.
kayo bang mag-share screen ng representative nyo na pinili sa inyong pangkatang gawain kanina? Raise hand kung sino yung mga representative nyo kanina. Kahit mabilis lang, babasahin. Ayan, si Bernadette at si Miguel. Sige, Bernadette, kaya mo bang mag-share nung gawa nyo kanina? Babasahin mo lang naman kung ano yung mga nakalagay doon sa mga letter. Opo. Okay, sige. Mag-stop sharing muna si teacher ha, para ikaw naman yung mag-share. Ayan. Sunod natin si Miguel, yung grupo nila Miguel. Ang alam ko si Bernadette ay pangkat 2. So, yan. Hintayin natin. Ayan. Ayan. Naririnig po ba ako? Yes. Naririnig. Para po sa pangkat 2, ayan po yung mga nilagay namin. Para po sa P, kailangan pa po bang i-explain? Kahit basahin na lang po. Okay. Sa P po, paggalang. Sa A po, awa. Sa N po, ngiti. Sa T po, tiwala. Sa A naman po, asal. Sa Y po, yakap. Ayan, maraming salamat. Para mas makita nyo yung final na gawa ninyo sa acrostics, pindutin nyo yung continue, lalabas dun yung buong paper nyo na naka-acrostic na siya. Maraming salamat, pangkat 2. Punta naman tayo sa unang pangkat. Sige Miguel, pwede mo bang i-share ang iyong screen? Okay po, teacher. Wait lang po. Sige lang. Ang nagawa po namin ay mga phrase po. Okay. Hindi na po namin na-continue kasi akala po namin dyan na po ilalagay yung Okay, sige. So yung amin po is pantay. Pagkakaisa ng bawat tao, ang unahin ay respeto. Naintindihan ng pagkakaiba, tayo ay pare-pareho. Alamin at pahalagahan, yakapin ang pagkakaiba. Ayan, maraming salamat. Pangkat 1. Parehas, makikita naman na naintindihan ng parehong pangkat kung ano nga ba ang tinalakay natin kanina at nakakagaan sa loob kasi alam na nila yung mga paraan kung paano ito matataguyod. So, para sa ating, dahil nagkaroon tayo ng talakayan, syempre, hindi mawawala ang takdang aralin. So, para sa ating takdang aralin, mahilig ba kayo sa cartoons? Yan, mahilig si John, si Miguel. Siyempre, bilang grade 4, di ba, mahilig tayo sa cartoons. So, meron akong inihanda dito na panonoorin ninyo. 4 minutes to. At sa dulo nito, dito sa part na to, nandiyan yung... Okay, hindi pala. Wait lang. Mag-share screen pala si teacher. Hindi pala siya nakashare ng screen. Ayan. So, yan. Dito. Eto, isasend ko muna sa inyo yung link. Tapos kung ano yung account na inyong gagamitin para isahang access na lang ang klase. So, dito sa ating assignment, panonoorin nyo yan. So, dahil tinalakay natin ang pagkakaiba-iba, merong hinanda si teacher na mga tanong bandang sa dulo banda. Ayan, panoorin natin ng konti. O, ayan, may ads pa. Sige, hintay natin matapos yung ads ni teacher. Pero dahil nga sa pagkakaiba-iba, familiar ba kayo sa Encanto na cartoon? Ayan, familiar sila. Di ba magkakaiba? Ayan. Naririnig ba yung music? Basta, ayan yung panonoorin nyo. Yan, papakita dyan yung iba't ibang powers nila. Tapos sa dulo niyan, merong katanungan at ipapasa nyo kay teacher ang inyong kasagutan. So yan, kailangan nyo muna panoorin yan lahat. Hindi pwedeng skip. Kailangan panoorin nyo yan hanggang dun sa 4 minutes and 54 seconds para lumabas ang katanungan para sa gawain na ito, sa takdang aralin ninyo. Ayan, si Mirabel. So, ayan lamang para sa ating takdang aralin. So, Teacher Mary, meron ka pa bang gustong idagdag?
Ayan, thank you Teacher Bianca. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating aralin, may ipapakita sa inyo o may huling gawain na ipapakita sa inyo si Teacher Mary. Dito, ang mangyayari ay may ipapakitang bookmark sa inyo si Teacher Mary. Nakikita niyo ba yung screen ni Teacher Mary? Nakikita niyo na ba? Ayan. Dito ay, wait lang, napindot. Refresh ulit natin. Dito, ang mangyayari, explain ko muna sa inyo. Dito ang mangyayari, may ipapakita ako sa inyong mga number at yung mga number dito ay mamimili lang kayo ng isang number tapos sabay-sabay natin titignan kung ano yung nasa loob ng number. Babasahin lang ninyo yung nasa loob ng number, okay? Meron ba gustong mamili? Wala kayong sasagutan dito, babasahin nyo lang yung mapupunta sa inyong bookmark. Meron ba gusto? Okay, Miguel? Anong number gusto mo dito? Number 10 po, teacher. Number 10. Ayan. Pwede bang pakibasa nung number 10 kung ano yung napuntang bookmark sa'yo? Walang maliit o malaki. Lahat ay may saysay. Ayan, no? Walang maliit o malaki, lahat ay may saysay. Ayan, maraming salamat, Miguel. Sino pa gusto? Okay, Jan, anong number yung gusto mo dito? Number 9 po, Teacher Mary. Ayan, number 9. Tingnan natin. Ayan, pwede bang pakibasa nung nasa number 9? Iba-iba tayo pero lahat ay dapat tratuhin ng patas. Ayan, iba-iba tayo pero lahat ay dapat tratuhin ng patas. Meron pa bang gustong mamili? Kung anong number gusto nilang pindutin? Okay, Bernadette, anong number gusto mo? 8 po. Okay, 8. Ayan, pakibasa naman nung napunta sa'yo. Iba-iba man tayo, pare-pareho pa rin ang ating halaga. Ayan. Maraming salamat sa mga naki-participate at sumagot sa aming mga katanungan at nakisali sa ating diskusyon ngayong araw. Ngayon, magpapaalam na kami sa inyo ni Teacher Nika. Okay, Teacher Nika, may gusto ka bang sabihin? Ayun, maraming salamat sa pagdala ng ating klase ngayong araw. Kita-kita sa ating susunod na session. Ayan, thank you. Grade 4 mabait. Thank you, Grade 4 mabait. Ayan, Thank bago kayo, you. wag muna kayo mag-leave. Picture muna tayo, mag-take muna tayo ng picture. Pwede mo bang, schedule? Very Thank you. Ayan, sige. Ako na lang mag-speech at bibilang ako. 1, 2, 3. Ayan, isa pa. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan, thank you. Thank you, Grade 4 mabait. Thank you po. Ayan, teachers, anong instruction sa inyo ni Prof. Marte for the postcon?
Teacher Veronica, ayun. Sige, Bianca. Ang sabi po nila is kasama po sa recording ng presentation namin yung postpone. Ayan. So, kasi ganun din sa amin before. And na-mention sa akin ni Jaywin kanina na parang hindi ata sila nakapag-postpone. So, ayan. Sige, start tayo. Unahan ko na Gia. Tsaka Jaywin. Para mabilis lang to since meron din kasunod na demo teachers. Ay, sige, go Bianca. Okay na po pala. Sige po. Ayan, sige. So, for muna, Zubiaga kay Mary. Continue, presentable looking, started the class with kamustahan, good yon. And may rules pa rin, even though limited yung time na present mo. You were also able to present the objectives, which is good. Kailangan siya ma-present before starting yung talagang pinaka-class. So, call students when no one raises or raise yung hand nila, no? Maganda na tinatawag mo na yung students agad para lang din, yun nga, since in time. And kapag wala talaga nag-volunteer, si teacher na talaga yung gumagawa ng paraan para may makasagot ng questions. Then you were also able to show your tech integration, very good. Since hindi ko napanood yung demo niya before pero I think this is way better before yung face-to-face niyo. Goods yung tech integ na napakita na ninyo. You were also able to ask the processing questions and tech integ during analysis, yung chalk talk niyo. So, goods yun. Sa avoid naman, very onti lang naman yung nalagay ko here. Sa avoid, una is parang may tendency ka na hindi mag-focus sa camera. So, kanina lingon ka ng lingon, hindi ko alam kung bakit. So, siguro dahil nakapresent yung isang gadget or ayun, ganun siguro. So, may time din na naglalag yung camera mo. So, make sure lang na kapag online yung class, kailangan talaga na stable ang net ni teacher. So, proceed tayo kay Bianca. Kay Bianca, goods din yung presentable looking as a teacher and let students read yung slide para makita na engage sila and also present sila doon sa discussion mo. And again, you were also able to ask questions during the discussion. So maganda na nagtatanong-tanong ka sa discussion mo para malaman kung meron ba silang question in mind dun sa mga dinidiscuss mo. Then, sa avoid naman, ayun, may onting dead air lang kapag nagpe-present ka ng slide, pag next slide ka. So, iwasan natin yon. Then, ayun, siguro during application mo, maganda na ipakita mo yung working file ng mga students. Yung ginagawa nila. Para lang din alam namin mga evaluators kung ano ba, gets ba nila yung ginagawa nila, ganito, ganyan. Then, so far, ayun lang naman. Yun lang naman for me. Ayan. Pwede tayo mag-proceed kay Gia. Thank you po. Ayan, good morning teachers. First of all, nung una kong umattend sa demo ninyo, ako ay participant. So I've seen 2 different ways how you present your demonstration teaching. So I'll focus more with the tech integration kasi yun ata yung reason why you have to do or repeat your demos sa online. So start tayo with Teacher Mary Rose. Ayan, Teacher Good na nag-instruct ka muna bago ibigay yung link kanina. Lalo na doon sa pinaka-main activity. I like that kasi sa grade 4, usually, hindi mahaba ang pasensya nila. So you need to be more patient when giving instruction at hindi ka basta-basta nagbababa agad ng sasagutan nila or gagawin nila. Kailangan instruct muna and then yung pinaka-worksheet or sasagutan. Doon lang, may isang part lang na for me, medyo small yung IMs kasi minsan yung mga bata kapag online class, hindi naman lahat sa kanila naka-laptop or naka-desktop. So yung iba, naka-phone lang. So we also need to consider yung laki ng instructional materials. And then yung layunin, tama si Teacher Veronica, na-present yung layunin, pero hindi mo siya napasadahan. Hindi ko sinasabi na kailangan mo siyang basahin, pero kailangan mo lang siyang ipaliwanag, panandalian sa mga bata na
maiintindihan nila, lalo na for a grade 4. And then, what else? Avoid teacher. Be more strict sa time. This is grade 4 students. Usually, umaangal pa yan sila kapag hindi tapos. Wala, teacher, ganun. Tapos, kailangan, okay lang naman na mag-extend, lalo na kapag nakikita mo talaga na hindi pa sila tapos. Pero isang extension lang yung teacher. Wag mo nang dadagdagan pa. Kasi sisend siya ng signal sa mga bata na hala kapag gusto ko susunod si teacher, okay lang na umangal kami. So, yun lang naman. And then, kay Teacher Bianca, actually, both pala kayo, very elementary ang voice and aura. So, lively siya. And that's also one of the continue. Kay Teacher Bianca, unang-unang pasok ng presentation mo, maliit yung table. Naalala ko nung sa face-to-face demo, lahat naman halos ng table ninyo, kita ko. Pero this time, medyo dumiit siya. Good din na nagtatry ka mag two-way discussion. Tinatanong mo sila students, sa kanila ka nag-i-elicit. Pero teacher, medyo wordy yung presentation for a grade 4. Even if grade 4 na ito, meron pa ring tendency na baka hindi na kasi sila sa'yo mag-focus. Baka doon na sa presentation. And also, you have to consider na minsan may mga visual learners ka. So you still need to input pictures para na-visualize din nila kung ano talaga yung tinuturo mo. Ayun, sabi ko nga, yung aura nila teachers pang elementary. Sa tech integration, yung acrostic poems, actually hindi ko alam why no one raised this concern. Pero hindi siya nag-work on my end. Nung tinry ko siyang, ilang beses ko siyang tinry na i-load, pero hindi siya working. Si Ed Puzzle assignment, ilang beses ko din tinry, pero invalid yung login credentials niya. And then sa quiz, though yung quiz hindi rin kailangan ng pag-login, pero walang option for name or section, which is in real life, kapag hindi kasi naglo-login, di ba parang walang makukuhang information about the student. So, kailangan next time siguro na maglagay tayo ng section for name para may tracker tayo. Sino na yung nakapagsagot at sino yung hindi pa. Overall, you did good and congratulations. Give yourself some grace. This is your first demo for DE. Thank you. Thank you so much Thank you po. po. Thank you, Teacher Veronica and Teacher Dion. Leave na po ba kami? Kasi may next pa po.